Oo. Matalik na magkaibigan si Sherin at Nico. Hanggang ang pagkakaibigan nila, nauwi sa pagmamahalan. Pero dahil sa isang gabi at sa init ng katawan, hindi na napigilan ng sarili na gawin ang bagay na hindi pa nila dapat gawin. Nagbuma iyon, ngunit nang sabihin niya kay Miko ang tungkol doon, hindi pa daw handa ang lalaki sa responsibilidad dahil bago pa lamang ito nagsisimula bilang isang doktor. Sumama ang loob ni Sherin, kaya nakipaghiwalay siya sa lalaki at sinabing ayaw ni na ito makita pa ulit. Nagpaalam siya sa mga magulang niya na baka pwedeng doon na muna siya sa kanyang tita sa ibang bansa, kung saan pinayagan naman siya ng mga ito. Makalipas ang ilang taon, magbabalik si Sherin sa bansa dahil birthday ng kanyang pamangkin na hindi na inaasahan na si Miko pala ang doktor nito dahil sa akipin ng bata at dahil sa masama pa rin ang loob niya sa lalaki. Sinabi niyang ipinalaglag niya ang anak nila, katulad ng ipinararating nito noon, kahit nang totoo, mag-isa niyang binuhay ang kambal na anak nila. Sorry, I'm late. Mabilis na natuwa ng atensyon ng lahat ng bisita kay Sherin na kadarating lang. Ang totoo niyan, na late talaga siya dahil sa mahabang paliwanagan. Panay kasi ang tanong ng kambal niyang anak kung saan ang punta niya. Kung alam lang talaga ng pamilya niyang tungkol sa mga ito, hindi siya mag-aatubili na isama sila sa karawan ng kanyang pamangkin na pinsan naman ng mga ito. Sherin, my daughter. Kagad siyang nilapitan ng kanyang mamit niyakap. Niyakap niya naman ang inapabalik, ngunit ramdam niya ang maring tingin sa kanya ng isa sa mga bisita ron. Pero isinawalang bahala niyon. Lumapit siya sa asawa ng kuya niya at nakipagbeso dito, tsaka binati ang batang buhat nito. Happy birthday, Jillian! Babae ang anak ng kuya nito at ng asawa nito. Kaya mahal na mahal ang mag-isawa ang bata at sobrang protektado. Nakakalungkot nga lamang at sakitin nito. Masaya kami na bumalik ka na. Wala ka man lang pasabi? Di sana nasundo ka namin sa airport. May halong tampong sabi ng nakakatanda niyang kapatid. Tsaka may ininuso sa kanya. Hindi niya nakikinataka pa yun dahil nandoon ang taong dahilan kung bakit niya piniling umalis dun. Doc Miko, walang emosyon yung sabi habang nakatingin sa mga mata nito. Formal na formal, yung para bang wala silang pinagsamahang dalawa nun. Si Sherin, halos magkandaw talu-talito sa pagbigkas sa kanyang pangalan. Oo nga pala, Irene, yun ang palayo sa kanya. Siya ang doktor ni Jillian, siyang lagi sumusuri sa pamangkin mo kapag nagkakasakit ito. Pagbibida ng kanyang kuya, ang alam lang niya sakitin si Jillian, pero ang ex niya pala ang doktor. That's great, hinalamang ang kanyang nasabi. Matapos ang saglit na pag-uusap, nagkaroon ng picture taking. Hindi niya alam kung sinasadya ba ng pamilya niya. Dahil alam na may pas sila ni Miko, pinagtabi pa talaga sila ng lalaki. Ngunit iwas na iwas siya sa lalaki. I'm sorry pero kailangan ko nang umalis. Paalam niya sa kanyang pamilya. Hindi ka ba sa bahay tikira, daughter? Tanong ng kanyang mami. Mami, malaki na ako. I want to live on my own. Okay naman siguro sa rin yun ni Daddy. Dinamit ni Sherin ang pinaka-convincing niyang boses upang mapapayag lamang ng mga ito. Malaki na anak natin, Ria. Kaya okay na siguro tisa pa. Tadalo naman siya sa atin. Right, daughter? Umiti siya sa kanyang daddy. Kaya naman natuwa ito at ang ina niya. Pilit na napangiti. Pinagdala siya ng kanyang kuya ng pagkain. Kinuha naman niya yun para sa kambal. Nagkunwari na nga lamang siya na siya pa rin ang kakain nun. Papara na nga sana siya ng taxi nung bigla na lamang may humawak sa kanyang kamay. Kanitok? Tanong sa kanya ni Miko na halatang sinundan talaga siya. Talk about what, Doc? Napabuntong hininga muna ang lalaki bago sinagot ang tanong niya. Talk about us. Balakas siyang natawa dahil sa naging sagot nito. Magaling na pala ito magbiro ngayon. Tapos na tayo, Doc. Wala nung tayo. Kaya ano ba yung sinasabi mo? You know what? Just go back inside at kausapin mo na lang yung kapatid ko at ang asawa niya tungkol sa pamangkin ko. Aniya at pilit na tinanggal ang pagkakahawak sa kanya ng lalaki. Ngunit ayaw nito yung pakawalan. Sorry for what? For what I've said years ago, Irene. It's Sherin for you, Doc. And don't need to be sorry because dislike you, hindi rin ako ready nun. Nauta lang lalaki. You mean? Hindi ito makapagpatuloy sa nais na sabihin? Pinalaglag ko yung magiging anak natin. Nang hina si Miko sa narinig, kaya natanggal niya na ang pagkakahawak nito sa kanya. Sakto may tumigil na taxi kaya sumakay siya dun at tiniwan ng lalaki na tulala at hindi alam ang dapat na sabihin.
Inaamin ni Shirin na masama pa rin ang loob niya sa lalaki kaya niya nasabi yun. At isa pa wala na rin siyang balak pang ipakilala ang kambal sa lalaki. Dahil dapat maayos naman ang buhay nila mag-iina. Hindi nila ito kailangan. It's his fault. Kasalanan niya yun. Yun ang nasa isipan ni Miku. Nang sabihin niyang hindi pa siya handa para magkaroon ng anak, dapat kantuan ng lahat dahil hindi naman kakayanan ni Shirin na palakahin ang anak nila mag-isa. Tay bakit parang nasasaktan siya? Dahil ba ngayon handa na siya pero wala na? Wala na ang dapat na anak nila. Wow, mami, pasalubong! Kahit sa ibang bansa niya pinalaki ang kambal, marunong pa rin magtagalog ang mga ito. Yes, pasalubong. Ngiti niyang sabi tumalik sa pisngi ng anak. Masaya-masaya naman ang anak niyang si Shin, habang si Shan, seryoso lang ang muka. Naalala niya tuloy si Miko dahil ganawa ang mukha nito pag seryoso. Sorry na baby kung hindi kayo naisama ni mami. Sabi niya sa bata na mabilis naman na nawala ang seryoso ekspresyon ng muka. Pero where did you really go, mami? Tila ba kaparehas lang ng tanong ito kanina bago siya umalis? Birthday. Kanino pong birthday? Takang tanong ni Shin. Your cousin's birthday. Pero bakit hindi po kami kasama? Malungkot siyang umiti sa bata. Hindi niya magawang sabihin ng diretso na hindi naman kilala ang mga ito ng kanyang pamilya. Next time, isasama kayo ni mami. Billy, mami? Naya-excite na tanong ng bata? Kaya naman nagtatatalo nito. Pinagbasda na lamang ni Shirin ang kambal habang kinakain ng dala niya. Hindi niya maiwasa matangiti dahil kahit nalabis sa sakit ang naidulot na naman ng mga itunog sa kanya. Ay ang kambal naman ang labis na nagpapasaya at nagpapalakas sa kanya mayon. Alam mo, Miko, hindi ko alam kung ano naging dahilan ng paghihiwalay ninyo ni Shirin. Kasi masaya-masaya naman kayo noon, di ba? You two are so happy na parang hindi na kayo mapaghihiwalay. And then one day, nagpaalam ang kapatid ko sa mga magulang namin na sa ibang bansa na muna ito. At ang tanungin kung paano kayo tapos na daw kayo. Natatawang sabi ng kuya ni Shirin habang sila nagiinuman. Wala na mga bisita sa party habang ang anak nito ay nasa asawa. Umalis na rin ang mga bisita, ganun din ang magulang nito at si Shirin. Kapag sila lang ang magkasama, Miku lang ang tawag nito sa kanya. Pero sa harap ng maraming tao ay Doc Miku. Gusto naman niya yun lalo pat hindi na rin iba sa kanyang pamilya ni Shirin. Napamahala mo na ito sa kanya. Nasaktan ko ang kapatid mo, that's why. Aniya, bago muling tumungga ng alak, malakas na natawa si Joshua. Ano ka mo? Nasaktan mo? Mahal na mahal mo yun? Baka na-realize na mawawalan ka na ng time sa kanya kaya nakipaghiwalay na. And you know my sister, she wants to explore. Hindi naniniwala ang sabi ng lalaki sa kanya. Paano na lang kaya kapag nalaman nito ang totoo? Tiyak na puro suntok ka matatamo niya mula sa lalaki. Mahan, it's late na at doktor ang kainuman mo kaya tiyak na may trabaho pa yan. Sinundo na ang kuya ni Shirin ang asawa nito. Minsan ay napapaisip siya na hindi lang dahil sa kaninun. Baka ganoon na sila ni Shirin. Masaya na sada sila may at walang kahit anong pinagsisisihan. Sige, alis na rin ako. Paalam niya sa mga ito. Thanks, Doc Miko. Lasing na ito magsalita. Mahina pang tumawa. Sana'y magkabalikan kayo ng kapatid ko. Dahil ikaw lang ang gusto ko para sa kanya. Tsaka alam mo yun, para libre na rin. Pabiro pa nitong sabi. Kaya nang tignan niya ang asawa ng lalaki. Napailingling na lamang ito. Umalis nga agad si Miko sa bahay ng kapatid ni Shirin. Ang totoo niyan, wala naman siyang hospital na pinapasukan dahil may sarili siyang klinik. Yun nga lang ay kapag wala siya, hindi yun magbubukas dahil sino ang susuri sa kanyang mga pasyente. Dahil gabi na, ingat-ringat sa pagdadrive si Miko. At kahit na medyo may tama siya ng alak, malaki ang pasasalamat niya na ligtas siyang nakauwi. Hindi niya naman inaasahan na nandun pala ang kanyang ina na naghihintay. May dala itong pagkain sa kanya. Ma'am, hinalaman ang kanyang nasabi. Malapit ka pa rin talaga sa pamilya ng ex mo, no? Di ba't sabi mo siyang nakipaghiwalay sa inun? Bakit ka pa umasa na babalikan niya? May dating na tanong ng kanyang ina. I still love her, ma'am. Ang kasalanan ko kaya siya nakipaghiwalay sa akin nun. Kaya niya ako iniwan. Napailing-giling na lamang ang kanyang ina. Baka hindi lang talaga kayo ang para sa isa't isa. So I na try to date other girls. Kahit naman ganun ay pwede mo pa rin gamutin ang kanyang pamangkin kapag kailangan. Suwestyon ang kanyang ina. She's back, ma'am. Di ko sasayawin ang pagkakataong to para magkabalikan kami. Dahil hindi ko na kaya pong magmahal ng iba. Paliwanag na sa Rina. Siguro hindi na kinaya pa mga sinasabi niya, kaya nagpaalam na ito maalis na. Napahinga na lamang na malalim si Miku.
Sa nakikita niya wala namang boyfriend o asawa si Sherin, kaya naman may pag-asa pa siya. Maagang gumising si Sherin upang ipaganda na makakain ng kambal na anak niya bago magising ang mga ito. Kasi kung gising na ang dalawa at saka pa siya maghahanda, talagang matatagalan siya dahil unahin na naman niyang manaway. Mabilis naman siyang natapos sa pagpe-prepare ng breakfast bago pa magising ang dalawang bata. Kaya matapos makapaganda, ginising niya na ang mga ito. Kaagad na humalik sa kanyang pisngi si Shane at si Shan, ganun din naman ang ginawa. Good morning, Mommy. Pagbati ni Shane sa kanya. Good morning din, baby ko. Tsaka nasabay na niyakap ang dalawa. Patapos kumain na mga ito, pinaliguan niya ang dalawa. Nakatanako siya kasi sa kambalay sasama niya ang mga ito sa mall. Ayaw niya naman na magtampo sa kanyang dalawa, kaya tumutupad talaga siya sa kung ano man ang nasabi niya. Ang ganda't gwapo talaga ng mga anak ko. Aniya, nang mabihisa na mga ito. Miti lamang si Shane habang si Shan ay tahimik lamang. Hindi talaga nito hilig ang magbigay ng reaksyon at naiintindihan niya yun. Ayaw nga namang mag-isa kaya hindi na siya nagsama pa ng katulong dahil hindi naman ganoon siya kulit ang dalawa at talagang sumusunod sa kanya. Ibinili niya ng bagong laruan na mga ito. Hanggang sa magaya si Shan na gusto nito ng bagong libro, wala naman siya magagawa kung yun ang gusto ng bata kaya pinagbigyan niya na. Pero hindi nga inaasahan na hindi pala nito hawak ang kambal. Shane, anak, paghanap niya sa isa pang anak, ngunit hindi nga talaga ito makita. I'm sorry, Mami. Hindi na dapat ako nagpabili ng book. Paghingi sa kanya ng paumanhin ni Shan, ngunit sinabi nga na wala itong kasalanan. Mabuti na lang at may nag-announce na may nakitang bata at base sa description, alam niyang anak niya yun, kaya naman pinuntahan niya na lamang ito sa kung saan dapat puntahan upang makuha na doon ang bata, upang makauwi na sila dahil kanina pa rin siya kinakain ng takot at kaba. Mommy, naiyak masabi sa kanya ng bata at yumakap. Nakita ko po siyang umiyak sa isang tabi at nami ang paulit-ulit na sinasabi. Sabi ng babaeng nakakita sa bata at ganoon na lamang ang gulat nila nang makilala ang isa't isa. Micaela, Ate Sherin, halos magkanda utalutal naman itong sabi. Sige, thank you, aalis na kami. Aalis na nga sana siya nahawak sa magkabilang kamay ang kambal, kaso nga lamang ay humarang si Micaela sa kaning daraanan. You're back! Alam na ba ito ni Kuya? At mayroon ka ng anak, may asawa ka na. Mga naging tanong nito sa kanya. You know, I don't have to explain to you. May pagtataray niyang sabi sa dalaga, ngunit ayaw talaga siya nitong tigilan. You have to, ate. Dahil gustong-gusto kita para kay Kuya. Pero bigla ko na lamang nalaban na hiwalay na kayo tiko ang tumapos sa lahat. Tapos iniwan mo siya. Kaya wala nang nagawa pa si Sherin, kundi magpatulong na lang sa babae. Dito na ipinahawak si Shin, habang hawak niya naman si Shan. I was deeply hurt, Ella. Mahal na mahal ko yung kuya mo, kaya sobra ako nasaktan nang sabihin niya sa akin na mong salitang yun. Kaya hindi mo ko masisisi kung kailangan to ritago ang mga anak namin. Sinama niya si Micaela sa bahay nila ng kambal, kaya gano'n na lamang ang gulat nito sa kanya ni namin. Ikinuwento niya kay Micaela ang buong kwento kung saan hindi nito lubos mapaniwalaan ang lahat. Nang mapatingin niya ito sa kambal, ay may pumatak na luha mula sa mga mata nito. May mga pamangkin na pala ako. Tsaka nito nilapitan ng dalawang bata na magkariba ang ginagawa. Yung isa naglalaro habang isa naman ay nababasa. Why are you crying po? Tanong dito ni Shane, ngunit niyakap niya lamang ng mga bata. Wala, natutuwa lang ako sa inyo. Si Shan naman ang kumausap kay Micaela. Nalinid sa kalaman ng bata na tita na pala nito ang kinakausap. Thank you for finding my sister, miss. Just call me Tita Ella. I'm your mom's friend. Okay po, Tita Ella. Sad ni Shine, tayo naman natuwa sa Ella sa bata tito ni Yakap. Patapos saglit na makipagbanding sa dalawang bata, bumalik sa kanya si Micaela. Thank you, ate, for raising them well. Pasasalamat nito sa kanya. You don't have to thank me, Ella. Tungkulin ko yun bilang ina nila. May papakiusap lang sana ako sa iyo. Pumiti sa kanyang babae nukol na batid agad ang nais na may parating. Don't worry, ate, iwan tal to kuya. Napangiti na lamang siya bago ito nayakap. Thank you for understanding me, Ella. Pwede kang bumalik dito at dalawin ng mga pamangkin mo. Bukas ang bahay para sa iyo. Nagustuhan nito ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit bigla ding lumungkot ang mukha nito. Sana magkaayos na kayo ni Kuya. Para sabi mo na sa kanyang tungkol sa mga bata at maging buong pamilya na kayo.
May kuya was so lost ate na makipag-iwalay katiwan mo siya. Kaya sana maayos niyo pa. Alam ko na ikaw pa rin ang mahal niya. Iniba na lamang niya ang usapan dahil hindi nga alam ko ano bang dapat na maging tugon. Kailan siya babalik para makapaganda naman ako? Ngunit tumiti lang ito't sinabing kapag alam itong walang sumusunod dahil alam ito na ayaw niya pang may makailam ng tungkol sa kambal. Napabuntong hininga na lamang si Shirin matapos makali si Micaela. Alam niyang mapagkakatiwalaan niya ang babae kaya hindi nito ilalabas agad ang tungkol sa kambal. Samantala si Rela, dumiretso sa klinik ng kanyang kuya Miku. Ella, why are you here? Taka nitong tanong, mabuti na lang at wala pa itong pasyente, kaya naman makakapag-usap pa silang dalawa ng maayos. I heard na Ate Shirin is back. Anong plano mo? Tanong niya sa kapatid na hindi naman agad nakasagot. Ano kuya, wala kang gagawin? Hindi niya naiwasang sigawan ang nakakatandang kapatid. Ang pumalik siya sa akin, ano pa ba? Bakit mo ko sinisigawan? Ito naman ang galit sa kanya. Kung hinahayos lang sana nitong sinasabi nito noon, edi sana'y maayos pa ang buhay nito ngayon. Dahil gago ka kuya. Sorry for the word pero yun ang totoo. Kasi hindi ka naman niya iiwan kung hindi ka ganun. I know, kaya hindi mo na kailangan tong sabihin sa akin. And don't worry, I'll do everything para magbalikan kami. Tanging pagtango na lamang ang kanyang naging tugon, tsaka nagpaalam na halis na. Sana nga gawin ito ang lahat upang nang sa ganun, makilala din itong anak na kambal. Ang kikute pa naman ng mga pamangkin niya. Matapos maubos ang pasyente sa kanyang klinik at dahil wala na ring appointment pa sa kanya, pumunta na si Miku sa bahay ni Joshua at ng asawa nito. Alam niya kasi na welcome siya sa bahay ng kuya ni Shirin, kaya naman ganoon na lamang kalakas ang loob niya na pumunta dun. Dok, tuwang-tuwa ang batang si Jillian nang siya ay makita. Hello, bati naman niya rito. Hi po, wala po akong sakit. Mahina siyang natawa sa sinabi ng bata. Totoo naman wala itong sakit dahil gusto niya lang talagang pumunta doon kaya siya nagpunta. Mas maganda na yon kaysa napupunta siya doon dahil sa may sakit ng bata. Of course, wala. Tsaka niya ginulo ang buhok nito at tinayakang maglaro ang bata. Kahit na ilang taon pa lang ang bata, talaga namang napakabibo nito. Doc Miko, natutuwang sabi ni Joshua nang makita siya nito. Bakit ka napunta dito? Mapanukso nitong tanong nang nasa harapan niya. I just want to ask something. Napapakamot pa sa ulo niyang sabi dahil hindi niya alam kung paano itatanong ang gusto niya malaman. Ano naman yun? About Shirin. Mahina itong natawa. About Erin naman pala. Naiiling nitong sabi. Maya-maya pa'y lumabas mula sa may direksyon ng kusina ang asawa nito. Good evening, Doc Miko. Pagbati nito sa kanya. Miko na lang kasing itawag niyo sa akin. Umiling si Joshua. Siguro kapag asawa ka na ng kapatid ko. Mapangasar nitong sabi. Masyado mo namang ginaasarhan. Pero malay nyo naman, sabi nga nila diba? Love is sweeter the second time around. Bago pa mawisa kung saan ang usapan, tinanong na siya ni Joshua kung ano ba talaga ang nais ng malaman tungkol kay Shirin. Ano bang gusto mo malaman tungkol sa kapatid ko? Napailing-giling na lamang ang asawa bago binuhat ang anak ng mag-asawa. Nagugutom na daw kasi ang bata kaya una na itong papakainin. Saan siya nakatira mayon? Sabi ko na nga ba, inang gusto mo malaman but sorry. Hindi ko pa rin alam dahil hindi niya pa sinasabi. At po alam ko'y dapat sinabi ko na sa'yo. I understand. Yun lang ang kanyang nasabi. By the way, dito ka nila kumain. Madami man lagi magluto ang asawa ko. Hindi na. Pagtanggi ni Miko, ngunit sadyang mapilit ito at tayo talaga siyang palisin hanggat hindi ito pinagbibigyan, kaya naman wala na siyang nadawa pa. Kasabay niyang kumain ng mag-asawa habang ang batang si Jillian ay tulog na. Habang kumakain, hindi pa rin naiwasan ang usapan. Sawahin mo na kasi ang kapatid ko, Doc, para may nag-aasikaso na rin sa'yo't nagluluto para sa'yo, diba? Pangasar sa kanya ni Joshua, tsaka mahinam na tawa. Di pa nga ayos ang dalawa. Singit naman ang asawa nito. Naniniwala ko na magkakaayos din ang dalawang to. Yun din ang pinaniniwalaan niya, tsaka hindi niya bibiguin ang kanyang future brother-in-law. Samantala sa kabilang banda, napatulog na ni Shirin ang dalawang bata. Kanina na kumain sila ng hapunan. Masyadong nabusog ang mga ito dahil sa sarap daw ng luto niya. Kilala niya ang kambal, hindi hilig na mga ito ang mambola, kaya alam niyang nagsasabi sila ng totoo. Siya nga ang nagsinungaling dahil hindi na sinabi sa dalawa na ang kausap na mga ito kanina ay tita na mga ito. Pero di bali na.
Sa susunod ay ayusin na. Nang sumunod na araw, tinanghali ng gising si Sherin, kaya ginupo siya ng kaba nang makita wala na sa kanyang tabi ang kambal. Ibig sabihin ay naunang gumising ang mga ito sa kanya. Ang unang pumasok sa kanyang isipan ay ang hanapin ng mga ito. Kaya naman kahit hindi pa siya masyado nakakapagayos ng sarili, dali-dali siyang bumaba na kung saan nakita niyang dalawang bata. Nakakwentuhan si Micaela. Sorry ate, hindi ka namin pinagising kasi mukhang masarap ang tulog mo. Pagingin nito ng paumanhin sa kanya. Huwaga mo naman, sabi na lamang niya. Mahina itong natawa. Siguro tanghali lang talaga siyang nagising. Nabuboard lang naman ako sa bahay namin, tsaka wala dun si kuya kaya sinuwasa rin ko diba? Paliwanag ng dalaga sa kanya. Ganun ba? Sige, dito ka na muna. Hindi mo lang ba tatanungin hati kung bakit wala na sa bahay si kuya? May paninuksong tanong ni Ella sa kanya. Hindi, bakit ko naman tatanungin? Wala na akong pakialam sa lalaking yun. Napangiti na lamang ito sa kanyang sinabi. Sige, sabi mo eh. Oo nga pala napakain ko na kaninang dalawang bata. Salamat naman kung ganun. Miti lamang ito bago bumalik sa pakikipagkwentuhan sa dalawang bata. Habang siya ay nagpaalam na kakain na muna. Dahil abala mo ito sa sariling banding, hindi na siya masyadong pinansina. Matapos kumain, muli siyang umakyat upang maligo't magbihis. Gusto niya kasing dalawin ng kanyang mga magulang sa bahay na mga ito. At total, andyan naman si Ella, may magbabantay sa dalawang bata. Isa pa'y saglit lang di naman siya't babalik din agad dahil tiyak na hanapi siya ng kambal. Mga anak, aalis lang saglit si mami ha. Si tita Ella mo na magbabantay sa inyo. Okay lang ba sa inyo yun? Malambing na tanong niya sa dalawang bata. Yes, Mami. We love Tita Ella agad po. She's so nice. Nang tignan niya si Rela, nagpakit mo na ito sa kanya. Oo naman ate, ako na munang bahala sa kanila. Tsaka niya tinignan si Shan dahil ayos na kay Shane. It's okay, Mom. Bimababantay naman po sa amin. Napangiti na lamang siya bago niyakap ang dalawang bata. Kumaway pa siya sa malay ito bago tuluyang umalis. Nagtaksi na lamang siya papunta sa bahay ng mga magulang. Mabilis siyang nakarating dun dahil alam niya, saglit lang siya mawawal at makakabalik din sa dalawang bata. Sherin, my daughter. Tuwang-tuwa ang mami niya nung siya'y nakita. Kagad siya nito niyakap. Where's dad? Kahit na alam niya nang isasagot nito, ay tinanong niya pa rin. In our company. Alam mo naman na kahit ng kuya mo ng CEO at bilib na siya sa kuya mo, gustong-gusto niya pa rin na pupunta ron. Napangiti na lamang siya, na-miss na rin makakwentuhan ng ina. Kung tatangalian na rin pala, kaya magluluto na daw ang mami niya. Pero pansin niyang parang masyado madami ang lulutuin nito, kaya hindi niya naiwasang magtanong. Dahil sa pagkakalam niya, ito lang at ang daddy niyang kakarin, at kung kasama siya ay sobra pa rin. Oo nga pala, daughter. Wala kasi ako mapapakisiyuan kaya ikaw na lang magdala ng lunch para kay Doc Miku. Pasasalamat dahil sa patuloy niyang pagiging doktor ng pamangkin mo. Hindi na sana siya't hindi papayag. Kaso nga lamang, ayaw naman niya mawala ngiti sa labi ng kanyang ina. Sayang-saya pa naman ito sa pagluluto. Tsaka ano naman, sinikulam naman yun. Kahit na napipilitan, sinunod pa rin ni Sherin ang utos ng kanyang mami na dalhin ang niluto nito para kay Miku. Pero kung hindi lang talaga magagalit ang mami niya sa kanya, hindi niya talaga dadalhin yun. Kahit naman na ilang taon siyang nawala sa bansa, alam niya pa rin kung saan pupunta. Kaya mabilis nang narating ang klinik ni Miko dahil hindi naman traffic. Mabuti na lang din talaga't walang masyadong pasyente. Hindi na nito natuloy ang tatanungin sana sa assistant dahil siya'y nakita. Terin, pagtawag nito sa kanyang pangalan, gustong-gusto pa rin talaga na tinatawag siya nitong ganun habang siya naman ay naiinis. May pinadala lang sa akin si Mami dahil wala daw siya mapapakisiyuan. So that's why I'm here. Aniya, at tinabot na lang ang dala niyang paper bag sa assistant nito na tinanggap naman agad kaya alam niyang pwede na siya umalis. Dali-dali siyang tumalikod para makalis na pero nakabol pa siya ng ilakit na hawakan ng braso niya. What? May bahid ng kinis na tanong niya kay Miku. Alis ka kagad? Napairap siya dahil sa walang kwenta nitong tanong. Anong gusto mong gawin ko? Mag-stay dito? Wala naman akong kailangang ipa-check up. Imbis na patulan siya sa kanyang mga sinabi, matagala pinakatitigan ng lalaki ang mukha niya. Bakit? May dumi ba sa mukha ko? Hindi niya gustong itanong yun, pero nag-aalala lamang siya na baka mamaya ay may makapansin pang iba. Mas lalo kang gumanda.
Nag-iwas siya ng tingin. Iwan ko sa'yo. Aniya, at natanggan niya na ang pagkakahawak nito. Pwede bang dito ka muna? Bakit ko naman gagawin yun? Ano ka, sineswerte? Okay, I let you go pero in one condition. Kumunot ang nung niya. Ano naman yun? Alam mo masyado kang feeling close eh. Sabayan mo kong kumain. Tutal, madami naman ata tong dala mo. Ano ko? May sasabihin pa sana siya. Kaso lamang, hinawakan na nitong isang kamay niya habang ang isa, hawak-hawak ang paper bag na dala niya kanina. Tagpaalam pa ito sa assistant. Ingat po kayo ng GF mo, Doc. Sabi pa ng babaeng assistant, kaya grabe ang itinimi ko. Ano bang trip mo? Tinala siya nito sa pinakamalapit na kainan dun para lamang doon kainin ang miluto na mami niya. Kaya gamit ang kamay, tinakpan niya ang mukha niya. Nakakahiya ka grabe. Naiiling yung sabi. Kumain ka na din. Anito sa kanya. Busog pa ako. Simple niyang sabi. Mas gusto niya pang umuwit makipag-usap sa kambal ay sa walang kwentang ama ng mga ito. Kaya pala masyado kang payat. Pamumuna nito sa kanya. Kahit nasimulit sa pool, hindi naman talaga siya tabayin. Kaya nainis talaga siya. Alam mo, hindi porket doktor ka, hindi na kita papatulan. Nakakainis ka na ha? Kahit nainis at galit, ay pilit niyang hininahan ng boses sa pakikipag-usap dito. Hey, I'm sorry. Gusto ko lang din na kumain ka rin. Masarap ang luto ni tita. Pagpapakalma nito sa kanya. Dahil sa pakikipag-away dito'y nakaramdam na rin siya ng gutom, kaya tinikman niya na ang luto ng kanyang mami at masarap na yun. Hanggang sa napansin niyang hindi na pala kumakain si Miko at pinagmamasdan siya. Ayan na, okay na, kaya makakalis na ako. Tsaka siya tumayo at dali-daling umalis doon at iniwan ng lalaki. Naiinis nang umuwi si Sherine. Nagtalawakin ng parents mo kate? Takam tanong na Ella sa kanya. Ha? Hindi ya? Tsaka siya umiling, kaya kumunot ang loko nito. Bakit? Parang inis na inis ka. What happened? Yung kuya mo kasi. Ha? Anong kuya? Wait, don't tell me na nakita kayo ni Kuya Miko. Nandun siya? Pag-uusisa sa kanya ng dalaga. At bago pa siya hulanin ng kung ano-anong tanong mula dito, pinunta niya na ang kambal. Dahil sa sobrang ginis niya, wala tulo siyang pasalubong para sa dalawang bata. Pero sinunday siya ni Ella. Ate, tell me the details kasi. Saan mo siya nakita? Ano bang ginawa niya kaya inis na inis ka? Upang matigil na ang dalaga, ikinuwento niya ang kaunting mga detalye dito. Kaya kilig naman ito kahit ng totoo. Wala namang nakakakilig sa mga nangyari. Inis na inis pa na siya habang nagkukwento. Gana mag-i-start ang lahat ate. Total, Yorhe naman ay alis na rin ako. Sige, salamat sa pagbabantay sa kanila habang wala ko. Umiti ito sa kanya. Walain ate, and they are may pamangkin naman so it's very okay to me. Tsaka ito nagbabay sa kanya. Nagbabay din naman ito sa kambal, naabala sa mga ginagawa. Mami, why are you so tagal? Takang tanong sa kanya ni Shin. Alam mo namang sabihin niya na kinulit siya ng ama ng mga ito. Kaya gumawa na lamang siya ng ibang dahilan, yung maiintindihan ng mga ito. Napatangutang na lamang ang dalawang bata. Siya naman ang nagasikaso sa kambal. Pero hindi pa din mawala sa kanyang isipan ang interaksyon nila ni Miko. Napailingling na lamang siya na baka mawawala na yun sa kanyang isipan. Pero dahil sa ginawa niya yun, mapagkakamalan pa siyang nababalo ng mga anak niya. Mami, why po? What is happening to you? Takam tanong ni Shin. Wala anak. Mabuti na lang at hindi na nagtanong pang bata dahil hindi na rin niya lamang isasagot. Habang sa kabilang banda, inuusisa si Miko ng kanyang assistant kung sino daw ang babaeng pumunta kanina sa kanyang opisina at kasama niyang lumabas. May ex-DF. Simple niyang sagot. Bigla talina wala ang kilig nito. Sayang naman po, bagay na bagay pa naman kayo. Don't worry, kami pa rin naman ang para sa isa't isa. Napangiti ang babae sa kanyang sinabi dahil wala pa namang pasyente. Inalala na lamang niya si Sherina. Kanina ay natawagan niya na ang mami nito at nakapagpasalabat na kaya okay na. Gusto niya tuloy ikwento sa kapatid nitong si Joshua ang namiyayari. Mamaya rin ipupunta siya sa bahay ng mag-asawa upang muling makipagkwentuhan. Matapos umalis sa klinik, pumunta na si Miko sa bahay ng kuya ni Sherin kung saan naabutan yung nag-uusap ang daddy at kuya ni Sherin pero natigil lang siya ay makita. Doc Miko, why are you here? Tanong ng Ginoo bago tumingin sa panganinanak na si Joshua. May sakit na naman ba si Jillian? Tumingin naman si Joshua sa kanya. Wala dad, pero
Close na kami ng taong yan since siya yung ex ni Shirin. Kaya minsan ay napapasyal siya dito upang makipagkwentuhan. Umiti siya sa Ginoo na nanatiling seryoso ang muka. Sa pamilya ni Shirin, ito lang talagang hindi niya masyadong kaklose. I know siya ang ex ng kapatid mo. And siya din ang dahilan kaya nagtakalayo ang kapatid mo. And maybe kaya niya hindi sinasabi yung address sa atin. Baka iniisip niya na sasabihin natin sa lalaking yan. Matapos bitiwan ng mga salita niyon, nagpaalam na ang Ginoo na alis na. Sorry sa mga nasabi ni Dad. Inis lang kasi yon dahil hindi pa rin sinasabi sa amin ni Shirin kung saan siya nakatira ngayon. It's okay. Naiintindihan po totoo rin naman. Tinapik na lamang ni Joshua ang kanyang balikat. Bago siya nito inaya maupo muna para sa bagong pagkukwentuhan nila. Napag-isip-isip ni Shirin na siguro panahon na rin naman para makilala ng kambal na anak niya ang pinsan naman na ito. Kaya gusto niyang sandurin ng pamangkin na si Gillian mula sa bahay ng mga ito. Ipagpapaalam niya na magbabanding lang sila pero ang totoo ay kanya itong dadalhin sa kanyang bahay upang doon may makalaro ang kambal. Nagpaalam siya sa kambal na alis lang siya saglit tapos ay babalik din agad. Pumaig naman ito kahit wala si Ella. May mga katulong din naman at alam niya na mapagkakatiwalaan naman ito. Sino po kayo? Inaasahan niyang hindi siya kilala ng katulong ng kanya Kuya Joshua. Ako si Shirin, Kuya Joshua sister. Nandyan ba sila? Tanong naman niya dito. Wala po magkasama po umalis sa mag-asawa. Pero ang sabi babalik din agad. Bakit po ba? Gusto ko sanang ilabas si Gillian. Magbabanding lang kami magtita. Paalam niya rito. Saglit pa ito nag-isip kung papayag ba sa kanyang kabustuhan. Pero kalaunan, nakapagdesisyon din. Sige po, sasabihin na lang po namin pagdating nila. Hindi naman po kayo mukhang masamang tao. Napangiti na lamang siya, tsaka rin sinama ang pamangkin. Tiyak na matutuwa ang kambal kapag nakalaro ang pinsan na mga ito. Saan po tayo pupunta? Tanong ng bata sa kanya habang nasa loob sila ng taxi. Sa bahay ni tita. Ngiti niya wika dito. Alik po tayo agad. Hanap ako mami at daddy. Tumango siya sa bata at tumiti. Na nasa tapat na sila ng kanilang bahay. Nauna siyang bulba. Tsaka na binuhat ang bata at nagbayad sa driver. Nagpasalamat na nga ito dahil hindi niya nakinuha ang sukli. Pagpasok niya ng bahay, nagulat pa siya dahil nandoon na si Ella na nabigla din dahil may bata siyang dala. Sino ang batang yan ati? Taka nitong tanong. Pamangkin ko, anak ng kuya ko. Yung pasyente din ni kuya. Napatamu-tamu ito. Maya-maya pa'y napansin ng kambal ang kasama niyang bata. Ang kambal ay 5 taong gulang na, samantala si Gillian, 3 pa lamang. Who is she, mami? Tanong ni Shane. She's Gillian, your cousin. Napangiti ang kanyang anak at agad na niyaya ang pinsan. Ganon din siya. Pinagkaguluhan kasi ng kambal ang pinsan na mga ito. Kaya masaya nga na lang na pinagmasdan na mga ito. Samantala sa kabilang banda, umuwi na ang kuya ni Shirin at ang asawa nito na agad na hinahanap ang anak nila. Sinabi ng katulong na sinama rito ng kapatid ni Joshua dahil hindi na masigurado at di rin ayos ang CCTV. Hindi nila malalaman kung totoo ang sinasabi ng katulong kaya kinabahan ng mag-asawa. Baka kung sino nang kumuha sa anak nila. Nang mapagtanto ni Shirin na masyado nung nagtatagal ang pamangkin niya sa kanila, naisipan niya na itumihatid. Ayaw pa na nito dahil kalaro ang kambal pero napapayag niya rin nang sinabi na babalik din ito dun. Iniwan niya na muna ang kambal kay Ella. Pero hindi naman niya inaasahan sa pagbalik niya kay Gillian. Galit na ang mga tao sa kanya. Lalo na ang kanyang kuya Joshua na nasigawan pa siya. Bigsabi naman ako sa maid na magbabanding lang kami ni Gillian. I have no bad intention kuya, kaya bakit galit na galit ka? Pinilit ni Shirin na wag umiyak dahil minsan lang naman siya masigawan ng kanyang kuya Joshua. Bakit kayo natagalan? Tsaka pwedeng dito ka nalang makipaglaro sa pamangkin mo, kaya bakit kailangan mo pang ilabas sa tilayo? Dahil ba gusto mo pa rin umiwas kay Miko? Balakas na lamang na napatawa si Shirin. Alam ko ako ang nakipaghiwalay sa aming dalawa. But why don't you ask him, diba, kung bakit? Hindi yung sa akin kagalit na galit. Gusto ko lang naman ni makasama ang pamangkin ko. Masama ba yun? Sorry ha. Dapat hindi na ako bumalik kung nagkakagulo lang ang buhay ninyo. Tsaka niya tinalikuran naman na ito. Narinig niya pang tinawag siya ng batang si Gillian pero hindi niya na yun pinansin at tumalis na lamang. Bakit mo naman sinigawan ng kapatid mo? Paninier mo kay Joshua na masawa? Dadalalaw ako ng emosyon. Paliwanag dito sa asawa.
Gusto lang naman niya makasama ang anak natin. Tuloy umalis. Tsaka pansin ko lang ha, masyado kang close kay Doc Miko na parang ito na ang kapatid mo. Baka nga tama ang kapatid mo na bakit hindi mo na alamin kung bakit siya nakipag-iwalay kay Doc Miko. Anito bago binuhat ang anak at iniwan ang asawa sa sala. Masama ang loob ni Sherin nang umuwi siya sa bahay. Kaya sinabi niya kay Ella na ito muna ang bahala sa dalawang bata dahil magpapahinga lang siya saglit. Pumayag naman ito. Mabuti na lamang dahil kailangan niya muna kasi mapag-isa. Kailangan na kailangan niya yun. Dahil ng palaging ginagawa ni Miko, pumunta ito sa bahay ng kuya ni Sherin kung saan nabutan niya ito umiinom. Hindi basta-basta nagiinom ang lalaki, kaya natitiyak niya may dahilan ng pag-inom ng lalaki. Good! Hindi niya natuloy ang sasabihin dahil tumayo ito at lumapit sa kanya. Sabihin mo nga sa akin, ano bang dahilan kung bakit nakipaghiwalay sa iyo ang kapatid ko noon? Ano ang totoong dahilan? Ang tanga-tanga ko kung bakit hindi ko malang inalam yun. Napalinog siya. Alam niyang sandaling aminin niya ang katotohanan kay Joshua. Masisira na rin ang pagkakaibigan nila. Nagsimula siyang magkwento kay Joshua kung saan hindi ito makapaniwala sa mga sinalaysay niya. Napamura pa nga ito hanggang sa bigla na lamang siya nitong sinuntok. Gago ka? Hindi ko alam kung bakit naging kaibigan pa kita pagkatapos mong gawin yun sa kapatid ko. Kaya naman pala nagpresenta ka pang magiging doktor ng anak ko ha? Ano, para makabawi ka man lang? Kung hindi ka gago, may anak na rin kayo ayon. Muli nga sana siyang susuntukin, ngunit pinigilan na ito ng asawa. Malis ka dito to ka na magpapakita sa akin kung ayaw mo basag yung mukha mo. Dahil sa pakiusap ng asawa nito, napilitan siyang umalis kahit pa gustong-gusto niyang paulit-ulit na humingi ng tawad dito. You cry, mommy? Napansin agad ni Shane ang pamumula ng kanyang mata, kaya yun agad ang naitanong ng bata matapos siya makababa. Oo nga ate, umiyak ka ba? Tanong naman ni Ella. I'm fine. Simple niyang sabi. It's getting late na Ella. Pwede ka na umuwi, kaya ko na. Saad niya sa dalaga. Okay ate, but are you sure you're fine? Taling pagtangulang ang naging tugon niya. Kahit na hindi kumbinsido, umalis na ito dahil gabi na rin at tiyak na hinahanap na ito. Nakipagkwentuhan na lamang siya sa dalawang bata para kahit papaano mawala ang kanyang sama ng loob sa nakatatandang kapatid. Baka nadala lang naman ito ng damdamin at may kasalanan din naman talaga siya dahil hindi niya ito tinawagan na. Nakalimutan niya tuloy na ayahi si Ella na doon na mag-dinner dahil wala talaga siya sa mood. Samantala sa kabilang banda, imbis na umuwi sa bahay ng mga magulang, dumiretso si Micaela sa bahay ng kuya Miko niya. Gusto na kasing malaman kung may kinalaman ito sa pag-iyak ng kanyang ate Sherin. Pero ang agad niyang napansin ay ang sugat sa may gilid ng labi nito. Tanda na sinuntok. What happened? Sino may gawa niyan sa'yo? May pag-aalala niyang tanong. Kuya ni Sherin? Sagot nito sa kanya. Why? I told him kung bakit ako iniwalayan at iniwan ng kapatid niya. I guess, I deserve it, kuya. Yun na lamang ang kanya masabi. Wala namang naging tugon sa kanyang kapatid. Habang si Joshua kinausap ang anak kung saan ba ito dinala ng tiyahin. Sa house niya po din, I play with them po. Kumunot ang nito sa sinabi ng anak. Who's them? Tumigil sa paglalaro ang bata at sinagot na kayos ang kanyang tanong. Sa twins po sa bahay ni tita, we play po. Mas lalong napaisip si Joshua dahil sa sinabi ng anak niya. Sino ang twins na sinasabi ng anak? Tulog na ang kambal pero si Sherin, gising na gising pa rin. Puwapasok sa kanyang isipan na tila ba gusto niya nang ipakilala ang kambal sa kanyang pamilya. Nang makilala na naman ito ang kanyang anak, para mapipinsan, hindi na patagong maglaro. Siguro nga, ganun ang tama niyang gawin. Deserve naman ng kambalanak kinamakilala ng lolo at lola nito, pati na rin ang tito na mga ito. Maagang ginising ni Sherin kinabukasan ng kambalanak dahil may pupuntahan sila. This time kasi, ang mga ito naman ang napasarap ng tulog. Kahit na medyo antok pa, sumunod naman ito sa kanya. Pati sa pagkain ng breakfast, ganado ang mga ito. Mami, where are we going? Mall po ulit? No anak, kumunot tuloy ang nunang bata. Then where po? Muli ay tanong nito. To your lola and lola's house. We have lolo and lola po? Tumango siya at numiti. Yes anak, meron. Napatalon tuloy ang bunso niya dahil sa sobrang excitement. I can't wait po, mami. Sabi pa ni Shin habang ang kakambal nito ay tahimik lamang. Want to meet your lolo and lola?
Tanong niya naman kay Sean, will they like me and Shane? Yes, I know na magugustuhan nila kayo. Tsaka niya sabay na niyakap ang dalawa. Nagpakawala na malalim na paghinga si Sherin habang hawak-hawak sa magkabilahang kamay ang kambal na anak. Tsaka siya kumatok sa bahay ng kanyang mga magulang kung saan gulat na mo na matagal ng katulong ron dahil muli siyang nakita. Ma'am Sherin? Tanong pa ng isa, tsaka napatingin ng mga ito sa dalawang bata na kasama niya. Bumati naman sina Shane at Sean sa mga ito, kaya labis na natuwang dalawang maid, tsaka tinawag ang kanyang mami at daddy. Doctor, masayang-masaya ang kanyang daddy na muli siyang makita, hanggang sa mapatingin ito sa dalawang batang kasama niya. Maya-maya pa'y lumabas naman mula sa kusina ang mami niya na mukhang kakatapos lamang magluto. Hello, ako po si Shane. Bibong pagpapakilala ng bunso niya. I'm Shine. Sabi naman ni Shine na halatang walang gana pero pinilit na maging maayos pa rin ang pagbati sa lolo at lola ng mga ito. Ma'am, Dad, sorry. Naluluhan niyang sabi sa mga magulang na hindi pa rin makapaniwala sa kanilang nakikita. Ngunit imbis na pagalitan siya o sabihan ng masasakit na salita, niyakap na lamang siya ng kanyang daddy. Kaya naman, nakaramdam ng kapanatagan si Sherina. Why didn't you tell us? Who's the father? Nang hindi siya makasagot, nagkaroon na ng ideya sa isipan ng daddy niya hanggang sa magsimula na siya magkwento. That boy, siya ang may kasalanan ng lahat ng to. Nanggagalaiting sabi ng kanyang daddy. Tawagan mo si Joshua. Sabihin mong tigilan niya ng pakikipagkaibigan sa lalaking yun. Sabi pa nito sa kanyang mami, mabuti na lang talaga't pinahatid na muna ng mami niya sa isa sa mga kwarto sa itaas upang doon maglaro ang mga bata. Hindi naman po ako galit kay kuya. And okay lang po na makipagkaibigan siya roon. Sigonda niya sa sinabi ng kanyang ama. Tinawagan agad ng daddy niya ang kanyang kuya Joshua upang pumunta doon. Mabilis naman itong nakarating. I'm sorry, Irene. Paghingi nito ng paumanin sa kanya. Dahil ayaw niya na mas lalo pong magalit ang kanilang ama, hindi na siya nagsalita tungkol sa nangyari. Alam mo na ba ang totoong dahilan kung bakit nakipaghiwalay ang kapatid mo sa lalaking yun? At bakit tumayo sa atin? Hindi nga inaasahang tata mo ang kapatid? Yes, nasabi na sa akin ni Miku. Napamura ang daddy niya. Kailan? Kahapon. Kahapon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob dahil bumalik niya yung kapatid mo. Napapailing pa nito sabi. Nagalit din ako sa kanya. Ang totoo ay nasuntok ang lalaking yon at plano kong palitan na ang doktor ni Jillian. Sabi naman ng kanyang kuya, that's the right thing to do. Hindi na siya dapat makalapit sa kahit sinong miyembro ng pamilyang to, lalo na sa mga pamangkin mo. Mga pamangkin? Kumunot ang gawa ng kuya Joshua ni Sherina. Hindi pinalaglag ng kapatid mo ang anak nila. And in fact, they are twins. Really? Tanong sa kanya ng kapatid. Tumango siya. I want to meet them. Nasaan sila? Napatingin silang lahat sa may hagdan dahil akay-akay ng katulong ang dalawang bata. Napapangiting pinagmasdan ng kuya niya ang mga ito hanggang nasa harapan na nito ang dalawa. Hi po, I'm Shane. And I'm Shine. Magkasunod na pagpapakilala ng dalawa. I'm your Tito Joshua. Hindi na napigilan ni Sherry ng pagtulo ng luha mula sa kanyang mga mata. Sa wakas, naipakilala niya na ang mga anak niya sa kanyang pamilya. Matapos maipakilala ang mga anak niya sa kanyang pamilya ay nagpaalam si Sherry sa mga ito. Kung pwedeng iwi niya na muna ang kambal, ngunit sabi ng mga ito, bakit hindi na lang daw sila tumigil dun? Kaya wala na siyang nagawa pa, kundi saglit na magpaalam na babalik lang siya saglit sa bahay upang magbiling sa mga katulong. Pagdating niya, naabutan niya sa ilang naghihintay. Ate, nasaan ang kambal? Bakit wala sila dito? San kayo nagpunta? Taka nitong tanong. Alam niya malalaman din naman ito, kaya mabuti namang galing sa kanya kaysa sa ibang tao. Pinakilala ko na ang kambal sa mga magulang ko sa kapatid ko. Pag-amin niya dito, tsaka na nilagpasan ng dalaga, pero agad ding napatigil dahil sa sinabi ni Ella. Paano ang magulang ko, ate? Kailan may papakilala sa kanilang kambal? Alam ko na pero paano sila? Walang naisagot si Sherine. Hindi ko alam, Ella. Hindi ko alam kung matatanggap din ba nila ang kambal, gaya na pagtanggap ng pamilya ko. Of course, matatanggap nila, ate. Hindi tayo sigurado dyan. Kapag handa na ako'y gagawin ko din yun. Muli siyang humakbang. Isn't that selfish, ate? Kayo ng family mo, nakakasama niyo ang kambal?
Habang kami hindi. Ako nakadalaw. Pero paano si kuya? Alam ko na gustong-gusto niya magkabalikan kayong dalawa. Malabo na magkabalikan pa kami na kuya mo, Ella. At hindi na rin nahayaan pa ng dati ko na makalapit siya sa amin. Tsaka niya iniwan si Ella. Bagsak ang balikat na umalis si Ella sa bahay ng kanyang ate Sherine. Sa totoo lang, naawa siya sa kuya Miko niya. Kahit nasabihin pang ito naman na may kasalanan ng lahat. Pero siguro, deserve rin naman ito na makilala ang kambal. Kaya imbis na tuluyang umuwi sa bahay nila, dumaan siya sa klinik ng kanyang kuya. Nahabutan niya ang kanyang kapatid na parang hindi malaman ang gagawin na. What happened, kuya? Bakit nagkakaganyan ka? Kanyang tanong sa kapatid. Ayaw na ako maging doktor ni Joshua sa anak niya. Paano ko magagawa magkaayos kami ni Sherine? Ngunit wala ng dahilan pa para lumapit ako sa kanila. May tinig ng panamba na sabi nito, "You're a doctor. Matalino ka, kuya. Di alam mo dapat ang gagawin mo." Hindi ko na alam, Ella. Nawawala na rin ako ng pag-asa na magkabalikan kami. Pero susubukan ko. Susubukan ko pa rin. Pupunta ko sa kanila yun. Kakausapin ko siya o ang kanyang pamilya. Tsaka dali-daling lumabas ng klinik ang kapatid niya. Ayos naman ang damit dito. Dali-dali siyang pumasok sa sasakyan nito upang samahin ang kapatid niya. Kanina ay galing siya sa bahay ng kanyang hati Shireen, kaya nasisigurado niyang wala pa ito sa bahay ng mga magulang. Kaya tsak na ang magulang nito ang makakausap ng kanyang kuya. At hindi nga siya nagkamali. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ng daddy ng kanyang ate Shireen sa kanyang kuya. I know na baka alam niyo na po ang totoo. But please, hayaan niyo po ko na makabawi kay Irina. I love her so much. I love your daughter so much. Pinagsisisihan ko na ang pagkakamali ko. Hayaan niyo naman po ko. May pagmamakahawa ng sabi ng kanyang kuya. Malis ka na dito. Di na namin nahayaan pang makalapit ka pa sa anak namin o sa kahit sinong miyembro ng pamilyang to. Hindi kailangan ni Shireen umisang lalaking katulad mo. Bago muling masaktan na naman ang kuya niya, inaing na ito humalis na muna sila at sinabing bumalik na lang kapag malamig na ang ulo ng mga nandoon. Ngunit ayaw pumayag ng kanyang kuya. At lumapit pa talaga ito para malaman kung may Shireen ba ito makakausap sa loob ng bahay. Kaya naman nakatanggap lang ito ng suntok mula sa daddy ng kanyang hati Shireen. Hanggang sa lumitaw pa ang kuya ni Shireen. Kaya naman, napagtulungan pa ito ng mag-ama. Wala na si Miko sa bahay ng magulang niya nang siya ay makabalik. Ngunit naikwento pa rin sa kanya ng mami niya ang ginawang pangbubugbog ng daddy at kuya niya kay Miko. Na kahit kasama nito ang kapatid na si Ella, wala naman ito magawa. Dapat ay alam ni Shireen sa sarili niyang deserve yun ni Miko. Pero bakit nakakaramdam siya ng awa? Kahit na dapat naman talaga nito harapin ang galit ng daddy at kuya niya. Maya-maya pa'y dumating ang asawa ng kuya Joshua niya, kasama ang batang si Jilliang tuwang-tuwa na muling makita ang kambal, habang sila pinapanood lamang ng mga ito. Akalain niyo yun, Ma'am, Dad, 3 na pala nga po niyo, at hindi pa lang sa akin ang pinakamatanda. Ani kuya niya sa kanila mga magulang. Tani pagngiti lang ang naging tugon ng mga ito. Habang siya'y napapaisip kung dapat rin ba niyang ipailam kay Miko ang tungkol sa kambal. Mukha malalim ang iniisip mo. Nasa may kusina si Sherine na tumutulong doon nang bigla na lamang may sumulpot sa likuran niya. Ikaw pala, Kate, ang asawa ng kanya kuya Joshua. Wala naman. Wika niya rito. Ano nga? Pwede ka naman magsabi sa akin. At dahil sinabi naman ito na pwede, nagkwento na nga siya. So parang gusto mo na makilala din sila ni Miko? Pwede naman pero nasa sayo ang desisyon. Payag nito sa kanya, nang bigla na lamang sumulpot ang kuya niya. No, di na kailangan to malaman ng tungkol sa kambal. Tutal, tinalikuran niya naman ang responsibilidad niya nung sabihin mo mga salitang yun. Bigalit sa tono ng boses ng kanyang kuya. Hindi ba yun unfair, Joshua? Na may anak ka na tapos hindi mo alam? Pang-question dito na masawa. Bakit unfair din naman siya nuna? Bakit? Hindi ba't alam mo naman na gustong-gusto niya magkaayos sila ng kapatid mo? Lagi mo pang ang kakwentuhan nun? Hindi mo malang ba'y ko-consider yun? Hindi. Tsaka sila nito iniwan, kaya napabantong hininga na lamang siya. Sa kabilang banda, habang ginagamot ni Ella ang mga pasa ng kuya Miko niya, umiisip siya ng paraan kung paano mapagkikita ito at ang kambal. Gusto niya malaman nung nakatatanda niyang kapatid ang tungkol sa mga anak nito. Nakokonsensya na rin siya na siya lang ang may alam habang itiwalang kamali-malay. Iwan mo na ako dito, Ella. Tutulungan kita, kuya. In every way I can.
Habang nakatingin sa kapatid, ay iyon ang tumatakbo sa kanyang isipan. Gagawin niya ang lahat upang ito ay matulungan. Kahit nang itakas pang kambal mula sa ina naman ito, maiintindihan naman siguro siya ng kanyang ate Shirin kung gugustuhin niya na maging masaya rin ang kanyang kapatid na nawalan ng kulay ang buhay. Simula nang umalis si Shirin at ngayon na nagbalik ito, mukhang mas malabo pa rin ang dalawa. Muling pumunta si Ella sa bahay ng ate Shirin niya, pero hindi para makasama lang doon ng kambal, kundi ilalabas sa mga ito. Sakto naman na wala doon ang kanyang ate dahil may pinunta nito. Dahil kilala naman siya ng mga katulong doon, hiniyaan niyang isama ang dalawa. Tita, where are we going po? Takang tanong ng batang si Shin. May ipapakilala lang si tita sa inyo. Sabi niya sa bata. Who? Si siya naman ang nagtanong. Just someone, baby? Kung pwede niya lang sabihin sa mga ito na daddy ng dalawang bata ang ipapakilala niya. Kaso nga lang hindi pwede. Na nasa bahay na sila ng kanyang kuya, ay hawak niya sa magkabilang kamay ang kambal. Hindi naman kasi po pwedeng umarap ang kuya niya na hindi ayos sa mga pasyente. Kaya naman sarado ang pag-aari nitong klinik at nasa bahay lang. Kuya, pagtawag niya sa kapatid, mabilis siya nitong nilingon. Ella, tsaka ito napatingin sa dalawang batang kasama. Siya po ba yung ipapakilala niyo sa amin? Takang sabi ng batang si Shin habang nakatingin ito kay Miko. Yes, baby, siya yun. Brother ko siya and mahilig siya sa bata. And siya rin ang doktor ni Jillian. Natuwa si Shin. Wow, sabi po ni Jillian, ang bait-bait no daw po. Tsaka itong umiti kay Miko na litong-lito. Tsaka lang din napansin ni Miko na matagal na pala siyang nakatitig sa dalawang bata. Lalo na sa batang lalaki nakatitig sa kanya. Kuya, I want you to know something. Upang makapag-usap sila ng kuya niya, pinasama niya na muna ang dalawang bata sa isa sa mga maid para pakainin na mga ito't makapagmerienda. Madali naman kasing kausap ang kambal. Sino sila, Ella? Nalilitong tanong ni Miko. They are your kids, kuya. Kumunot ang tanong ni Miko. Ha? Paano? Mga anak ko ni Ate Sherine. Sorry kuya pero matagal ko na ding alam ang tungkol sa kanila. Pero hindi ko lang sinabi agad sa iyo. Hindi niya pinalaglag at ang dalawang bata na kasama ko ngayon, mga anak niyo na mag-isa niyang binuhay. Hindi agad nagsingkin kay Miko ang sinabi ng kapatid. Napatingin lamang siya sa kambal na kalalabas lang galing sa may kusina. May hawak na pagkain na mala ito. Tita, kailan po tayo babalik sa house? Baka po kasi bumalik na si Mami. Magagalit po yun pag wala kami. Sabi ng batang babae habang nakatingin sa kapatid niya si Ella na naluluha na. Shane is right. Mom will get mad. Sabi naman ni Shan na sinangayunan ng sinabi ng kakambal. Maya-maya pa'y may tumawag kay Ella kung kasama ba nito ang kambal. Kaya napatingin ito sa kanyang kuya. Tumawag na si Ate Shirin. Ibabalik ko na sila. Ngunit dahil na rin sa gusto ni Miko na magkausap sila ni Shirin, ay sinabi niyang sunduin na lang nito doon ng mga bata. Wala tuloy choice si Ella na sabihin iyon sa Ate Shirin niya. Habang si Shirin sa kabilang banda, hindi makapaniwala sa ginawa ni Ella na dinala nito ang mga bata kay Miko. Kaya siguradong nasabi na rin ito kay Miko ang katotohanan na hindi naman talaga niya pinalaglag ang magiging anak nila na kambal pa nga. Ella, patid sila sa may sasakyan. Utos di Shirin kay Ella na walang nadawa kundi sundin nito. Tandaan ang pagpapaalam, kumuway si Shane kay Miko. Ganun din naman ang ginawa ni Miko. Kumuway rin ito sa bata kahit hindi pa masyado ma-process ang nararamdaman sa mga oras na yun. Shirin, pagtawag niya sa pangalan ng babaeng mahal. Tiyo ko mag-7 ng oras, Miko. Kaya aalis na ako. Ni mo na dapat sila nakilala. Tsaka niya tinalikuran si Miko. Ngunit tinabol siya nito't niyakap. Please, I want to be with you. Gusto ko kayo makasama ng mga bata. May pagmamakaawa nitong sabi sa kanya, pero hindi yun sapat para hayaan niya ang gusto rito mangyari. Kaya agad niyang tinanggal ang pagkakayakap ni Miko. Kaya ko silang buhay mag-isa at sa tulong na rin ng pamilya ko. Di ka na namin kailangan. May di niyang sabi kay Miko. Alam kong nasaktan kita noon, pero believe me na makipaghiwalay ka sa akin at tumalis, doble yung sakit sa akin. Ayos naman ang buhay namin nang wala ka, kaya hindi ka na namin kailangan. Mag-focus ka na lamang sa pagiging doktor. Tsaka siya dali-daling lumabas ng bahay ng lalaki. Sumunod ulit dito sa kanya, ngunit mabilis siyang nakapasok ng sasakyan kung saan nasa loob na noon ng kambal. Irene, please.
Sabi ni Miko, ngunit isinarado na ni Shirin ang sasakyan at sinabi nito sa driver ng sasakyan na paanda rin na yun, kaya wala nang nagawa si Miko. Kim, sorry kuya, kung hindi ko agad nasabi. Puno ng paghingi ng tawad ni sabi ni Ella sa kapatid, ngunit hindi siya nito pinansin at ginamit nito ang sasakyan paalis doon para sundan si Shirin. Awang-awa tuloy si Ella sa kanyang kapatid dahil sa ilang to na hindi nito nakasama ang mga anak at ngayon alam nito na may anak na ay ayaw naman ng kanyang ate Shirin na makasama nito ang mga bata. Sa bahay ng kanyang kuya dumiretso si Shirin dahil sa sakyan ng kuya niya at ang driver nito ang kanyang ginamit. Matapos makababay ng sasakyan, mabilis nang pinapasok ng bahay ang kambal kung saan naghihintay sa mga ito ang pamangkin niyong si Jillian. Kumusta? Nakapag-usap ba kayo na maayos ni Miko? Tanong ng ate Irene niya na asawa ng kanyang kuya Joshua. At wala naman kaming kailangan pong pag-usapan. Sabi niya dito habang pinapanood nila ang kambal at ang anak nito na naglalaro na. Maya-maya pa'y nakarinig sila ng sigaw mula sa labas ng bahay kung saan nasundan pala sila ni Miko na hindi nga alam kung paano nito nagawa. Shirin, talk to me please. Sigaw nito kaya naman napilitan silang lumabas. Nakapag-usap na tayo, Miko. Ano pa bang gusto mo? Iritado niyang tanong sa lalaki. I know you're still mad at me, pero hayaan mo naman ako makabawit, pinagsisisihan ko na lahat. My God, Shirin, tignan mo siya. Hindi ka ba nakakawa? Halatang nabugbog din yan ng daddy at ng kuya mo. Uwi ka ng kanyang ate Irene. Wala akong pakialam, ate. Tsaka siya muling pumasok ng bahay at tiniwan na masawa ng kuya niya na papasok na rin sana. Kaso nga lang itinawag ito ni Miko at dahil sa awa, kinausap na nito ang lalaki. Pakisabi kay Shirin please, kahit na hindi alam ng mga bata na huyog ama nila, kahit makasama ko lamang. Tanging pagtango lamang ang naging tugon nito at sinabihan si Miko na umalis na bago pa ito maabutan ng kanyang asawa. Sinabi ni Shirin sa kuya niya na alam na ni Miko ang tungkol sa kambal at nagalit naman ang kanyang kuya dahil sa paano daw nito nalaman. Pero hindi niya naman sinabi pang tungkol kay Ella. Baka kasi pati ito hindi na palapitin sa kambal. Habang kakwentuhan niya ang kapatid, narinig din nilang nag-uusap ang kambal niyang anak at ang anak nito. Si Miko ang pinagkukwentuhan ng mga ito. Kung saan nakilala na daw ng kambal ang doktor ni Jillian, kaya naman tuwang-tuwa ang kanyang pamangkin. Shirin? Pagtawag kay Shirin ng kanyang ate Irene. Sabay silang napatingin dito na kuya Joshua niya. Anin ate? Tanong naman niya rito. Kanina'y nakalimutan kasi nitong sabihin ang pinapasabi ni Miko dahil bigla na lamang dumating ang kanyang asawa. Pwede bang iwanan mo na muna kami ng kapatid mo? Kumunot ang loob ng kanyang kuya. Bakit? Ano bang pag-uusapan yung dalawa? Please, Joshua, iwan mo na muna kami. Bakit nga? Anong sasabihin mo? Tungkol ba kay Miko? Nasabi na sa akin ni Shirin na pumuntang lalaki yung dito kanina. Napasigaw na ang hati-hari niya dahil sa inisasawa. Hindi niyo ba nakikita na nagiging selfish na kayo? Hindi niyo man lang hayaan yung tawa ni makasama at makilala ng maayos ang anak niya. Naiinis sa sabi ng kanyang sister-in-law. Pero Han, inaiwan niya na noon. Noon yun, hindi ba't nagsisisi na siya na yun? Hindi ba uso ang second chance? Ang sakin lang naman ay lahat ng tao nagkakamali. And si Miko pinagsisihan niya na. At sabi nga pala ng tao, kahit hindi na alam ng kambal na siya naman na mga ito, makasama lamang niyang mga ito. Yun lang. Tsaka sila nito iniwan. Don't mind your ate Irene. Sadyang mawain lang ang lisan yun. Taring pagtango lamang ang naging tugon ni Shirin. Sinabi ng kuya niya na doon na lanong sila matulog at pumayag naman siya. Total minsan lang naman. Kaso nga lang ay sa kalagitnaan ng gabi nang magising siya dahil sa mga taong natataranta. Anong nangyayari kuya? Tanong niya sa kapatid niya. Nilalagnat na naman si Jillian. Linid sa kanilang kaalaman na kanina. Lumabas ito at naambonan. Hindi rin naman nagsabi ang bata at wala namang nakapansin. Napainom niyo na ba siya ng gamot? Tanong niya sa kanyang hati Irene na sobrang natataranta. Hindi siya umiinom ng gamot, ayun niya noon. Pero may isang tao lamang nakakapagpainom sa kanya. Sino? Yun na lamang ang kanyang naitanong. Si Miko. Sagot ng kanyang ate. Hindi tayo hingi ng tulong sa taong yun. May di nasabi ng kanyang kuya. Joshua, kahit ngayon lang, maawa ka naman sa anak mo. Dahil wala ng choice, tinawagan na nito si Miko na mabilis namang sumagot
Natuwa pa nga ito dahil tumawag sa kanyang dating kaibigan. Ngunit ang tugol lamang ni Joshua, pumunta agad dito doon. Sa pagdating ni Miko, ay siyang nagbukas ng pintuan. Nasa kwarto niya si Jillian, binabantay ni Kuya Tati. Simple niyang sabi sa lalaki na agad namang pinuntahan ng pamangkin niya. Salamat, Nene, makakalis ka na. Matapos mapainom ng gamot ng anak nito, yun ang sinabi ng Kuya Joshua niya kay Miko, kaya nakatikim ito ng kurot sa tagiliran mula sa asawa. Baswerte nga tayo, tumunta siya agad dito tapos gaganyanin mo. Iritadong sabi ng Ate Irene niya. Tsaka nito hinila ang asawa papasok sa kwarto ng anak para hayaan silang dalawa ni Miko na mag-usap. Nasaan sila? Tanong nito sa kanya. Tsaka na lamang napakatitigan na mukha nito na puro pasa at may kaunting sugat dahil sa napagpilawan nito ng daddy kuya niya. Hindi niya alam kung ano matulak sa kanya para hayaan ito na mapagmasdan ng kambal habang natutulog. Dinala niya ang lalaki sa kwarto kung saan naroon si Shane at si Shane. Saglit lang na pinagmasdan ni Miko ang dalawang bata. Siguro'y dahil lari sa takot na baka siya'y magalit. Alam ko na malabo na tayo magkais sa dalawa at ayaw mo na talaga. Pero sana, hayaan mo naman ako na paminsan-minsan nakasama silang dalawa. Kahit nang alam nila, doktor ako ni Jillian. Ayos lang yun sa akin. May bahid na lungkot na sabi sa kanya ni Miko. Tsaka ito nagpaalam na alis na, bago na pa ito ipantabuyan. May sasabihin pa sana siya. Ngunit nakalis na ang lalaki, kaya ang ginawa nila ni Shirin ay natulog na lang ulit dahil mukhang okay naman ang pamangkin niya at nandoon naman ang kuya niya at ang asawa nito. Kinabukasan, tanghali nang nagising si Shirin, kaya wala na sa tabi niya ang kambal. Pagbaba niya, nandoon naman na ito at kausap ang mami at daddy niya na bumisita pala. Nasabi kasi dito ng kanyang kuya na muli na namang nagkasakit ng isa sa mga po nito. Hinahanap po ni Jillian si Doc Miko. Pagbabalita na isang katulong sa kanila. Bakit naman nahanapin ng apo ko ang taong yun? May bahid ang ginis na tanong ng daddy niya sa kasambahay. Matagal pong naging doktor ni Jillian si Doc Miko kaya nasanay na siya dito. Paliwanag ng asawa ng kuya niya. Pero wala pa ba kayong nakukuhang bago? Biglang sumingit sa usapan ng isa sa kambal. Yung doktor po, sabi ni Jillian, he's so nice kaya yun po yung gusto niya. Pero nang nakita niya kami ni Kuya Shine, ang tagal niya kaming tinignan. Pagkukwento ni Shin, kaya lahat sila ay nagkatinginan. Mami, pag nagkasakit kami ni Kuya, siya rin po yung gusto naming doktor. Ang sabi pa ng bata, kaya sila ay natahimik. Kaya ganun na lamang ang gulat nila nang biglang dumating si Miko na may dalang prutas na siguro ay para sa batang si Jillian. Marahil ay pinapasok ito ng mga katulong dahil sa alam nilang kailangan ito ng bata. Ano ginagawa mo dito? Inis na tanong ng kanyang daddy sa lalaki. Para po kay Jillian, aalis din po ako agad. Okay, mag-alala. Magpapaalam lang ako sa bata na hindi na ako magiging doktor niya. Ang naging sagot naman ni Miko, tsaka ito napatingin sa kambal, ngunit ang masiki na gulat nila nang tanungin ito ni Shane. Why po? Gusto din kitang maging doktor eh, pag nagsik kami ng kuya ko. Kasi sabi ni Jillian, mabait ka daw po. Natahimik silang lahat nang tignan niya sa mata si Miko. Tila ba maiiyak ito, pero pinilit pa ding umiti sa isa sa kambal. Tapos nang makapagpaalam si Miko sa batang si Jillian, kaya nagpaalam na rin siya kay Shirin at sa pamilya nito na haalis siya. Hindi siya pinansin na malay ito na naiintindihan niya naman. Habang ang kambal, kumuway naman sa kanya. Taring pagbabay na lang din ang nagawa niya sa malay ito, tsaka siya mapait na umiti. Nang pasakay na siya sa kotse, sinundan pala siya ni Shirin. Nakapagpaalam ka na ba sa bata? Yeah, yun lamang ang kanya masabi. Hindi naman ako ganun kasama para hindi kahiyain na makasama ang mga anak mo. You mean? Mababa ka saya sa tono ng kanyang boses. Ipakikilala na kita sa kanila? Sabi ni Shirin sa seryosong boses. Kaya naman, hindi napigilan ni Miko ang sariling yakapin nito. Pero nang mapagtanto ang kanyang ginawa, agad din itong pinakawalan si Shirin. Salamat. Taling ang pagtango lamang ang naging tugon ni Shirin, tsaka hinayaan si Miko na umalis na. Nakita ko yun. Bapanuksong sabi ng Ate Irene niya, nasumunod pala. I'm just doing this for the twins. Sige, sabi mo eh. Sabi na masawa ng kanyang kuya. Hindi mapigilan ni Miko mapangiti nang may kwento niya sa kapatid ang napag-usapan nila ni Shirin
Labis na natuwa ito at sinabing masaya-masaya ito para sa kanya. Tinext na lamang ni Sherin si Miko. Hiningi niya ang number nito sa ate Irene niya para masabi sa lalaki kung saan sila magkikita kasama ang kambal. Nang matanggap ni Miko ang text niya, mabilis itong natuwa dahil hindi rin pala ganoon katigas ang puso ni Sherin. Nang sumunod na araw, naganap din ang napag-usapan na pagkikita. Mami, bakit po tayo nandito? Tanong ni Shane sa mami niya habang si Shan ay tahimik lamang. Wala pa kasi si Miko. Siguro may inaasikaso pang lalaki. Sorry, I'm late. Traffic kasi. Pag-inginaw pa umanhin ni Miko nang ito ay dumating na. Dok, natutuwang sabi ng batang si Shin. Napangiti na lamang si Miko kahit sa ganoong paraan siya tawagin ang anak niya. May kailangan sabihin sa inyo si Mami. Paliwanag ni Sherin sa dalawang bata. Ano po yun, Mami? Kunot ang noon na tanong ni Shin. Tumingin muna siya kay Miko bago sabihin ang nais. Si Doc Miko. Siya ang hindi niya matuloy-tuloy ang dapat sabihin pero nandulam si Miko na handang maghintay hanggang sa matapos ni Yuna. Siya ang daddy niyo. Sa wakas ay nasabi niya rin. Hindi makapaniwala ang tinignan ng batang si Shin ang ginahangaang doktor. Kayo po ang daddy namin? May daddy kaming doktor? May daddy na kami? Tuwang-tuwa na sabi ng bata na bababasa na tupan yakapin ng ama. Pero si Miko na ang lumapit sa bata at niyakap ang kambal. Namalay na lamang ni Sherin na may tumulong luha mula sa kanyang mga mata na agad niya ring pinunasan bago pa yun makita ng kambal at ni Miko. Habang kumakain sila, parayang kwentuhan ng mag-ama, si Shane ang pinakamadaldal. Ito talagang madaming kwento sa ama. Habang si Shane, sumasagot naman kapag ito ay tatanungin dahil mukhang busy naman ito at hindi mapapansin kung saglit siya mawawala. Sinagot na muna niya ang tawag sa kanya. Sherin, tandito ka ng daddy mo sa bahay mo. Nasaan ka ba't ang kambal? Ang namin niya pala. Pinapasyal ko lang po sila. Pagsisinungaling niya dahil tiyak na magagalit ito kung sasabihin na kasama nila si Miko at tayo naman yung mangyari yun. Okay, sige. Didiretso na kami sa kuya mo. Keep safe. Saad nito at nawala na ang kanyang kausap. Sinong tumawag? Nang makabalik na siya sa table nila, yun ang naging tanong ni Miko. Si Mami. Simple niyang sagot. Hinahanap na ba kayo? Nangangamba nitong tanong. Siguro natatakot na umalis agad sila. No, hindi pa. Just keep talking to them. Tsaka siya tumingin sa kambal. Napangiti na lamang si Miko sa kanyang sinabi. At dahil nasa mall naman sila, ay humanap si Miko ng lugar na pwedeng paglaruan ng kambal. Ngunit masyado maraming bata. Kaya naisipan ng lalaki na ibili na lamang ng laruan ng kanilang anak. Ayaw namin yan, Daddy. Gusto po namin yung pinaghihirapan nyo. Sabi ni Shane kaya mahina siyang natawa. Pero nang titigan siya ni Miko, muling sumeryoso si Sherin. Sa may claw machine sila pumunta. Si Miko ang naglaro dun. Noong una'y tuwang-tuwa sila dahil walang makuha si Miko. Pero kalaunan, magkasunod na may nakuha ito kaya tuwang-tuwang dalawang bata. Buhat-buhat nito si Shane habang si Shan hawak niya sa isang kamay nang tanungin siya nito. Iuwi mo na ba sila? Gusto ka pa nilang makasama at ayoko maging hadlang sa kasiyahan ng dalawang bata. Salamat, Irene. No, thank you. Dahil kung wala ka, hindi rin naman sila mabubuo kahit na hindi na siya pinatapos ni Miko sa kanyang balak na sabihin. Babawi ako. Gagawin ko lahat para makabawi sa inyo. Kaya natahimik na lamang siya. Daddy, araw-araw ka na po ba namin makakasama? Doon ka na rin po ba titira sa house? Tanong machine, nasa sasakyan na sila at si Miko ang nagdadrive. They're not married kaya hindi pwede yun. Sabi naman ni Shan, kaya maiiyak agad ang kambal nito. Pero Mami, pwede naman po kayo magpakasal ni Daddy, di ba? Hindi alam ni Shirin na may sasagot sa bata, kaya si Miko ang sumagot para sa kanya. Pwede niyo pa rin naman kaming maging Mami at Daddy kahit hindi kami kasal ng Mami niyo. Tagawa pang umiti ng lalaki sa bata, kahit na mababakas ang sakit sa boses. Your daddy's right, anak. Kami pa rin ang Mami at Daddy ninyo kahit hindi kami kasal. Pero naiingit po ko kay Jillian kasi married po yung Mami at Daddy niya. Bakit po kayo hindi? Kapag matanda na kayo, baby, maiintindihan nyo rin. Pero ang importante ngayon, magkakasama tayo, okay? Taming pagtango lamang ang naging tugon ng bata hanggang sa ito ay makatulog. Salamat sa pag-atid sa amin.
Ako dapat ang magpasalamat sa iyo dahil hinayaan mo ni makasama ko kayo. Wala na masabi pa si Shirin, kaya sinabi niya na lang na ito ay mag-iingat. Sana magulit pa. Oo naman, maulit pa. Hindi ko naman sila ipagkakait sa iyo. Maway pa sa kanya si Miko bago ito tuluyang umalis. Habang siya, muling tinuwa ang kwarto ng kambal. Parehas nang nakatulog ang kambal sa biyahe. Kaya pareho rin sila ni Miko na may buhat papasok ng bahay. Napangiti na lamang siya dahil napasaya niya ang mga anak niya dahil kasama nito ang ama. Nang bigla na lamang siya makatanggap ulit ng tawag mula sa kanyang mami, kaya nawala ang ngiti sa kanyang labi. Pagkakasi tungkol na sa kusaan ng tawag na iyon. Nakauwi na kami, mama. Napabuntong hininga ang kanyang mami sa kabilang linya. Balak ng daddy mo na doon na muna tayo sa States para masigurado hindi na makakalapit sa'yo si Doc Miko. Wala sa plano ni Shirin na bumalik agad sa ibang bansa dahil gusto niya na manatili na sila sa Pilipinas. Maski ang paglaki ng dalawa ay gusto niyang sa bansang sinilangan din mapatuloy. Ma'am, pakisabi kay anak, ikaw na ang kumausap sa dad mo. Pakiusap sa kanya ng mami niya. Maski kasi ito ay takot sa kanyang daddy. Napabuntong hininga na lamang siya at sinabing siya ang kakausap. Kaya kinabukasan, agad siyang pumunta sa bahay ng mga magulang upang kausapin ang kanyang daddy. Iniwan niya sa bahay ang kambal at pinabantayan sa katulong. Dad, dito na lang kami. Kayo na lamang ang magbakasyon. Agad niyang sabi sa kanyang daddy. Bakit? Istriktong tanong ng kanyang daddy. Ano bakit, Dad? May nakakita sa iyo at kay Miko na kasama mo rin ang kambal. Dahil ay pakilala mo na sa lalaki yun ng mga bata. That's why gusto ko na sa ibang bansa na lawulik kayo para hindi na makalapit pang lalaking yun. Pero Dad, paano ang kambal? Nandito naman kami ng mami mo. We can help you. Dad, kailangan nila ng ama? Oo, malinong si Miko pero pinagsisisihan yan lahat yun. Nakita ko, Dad. Kahapon nung kasama namin siya ng kambal. Gustong-gusto niya makabawi at ayoko na mawalan pa ng ama ang dalawang bata. Paliwanag di siya rin sa kanyang daddy. Still, it will not change my mind. Sasama ka at ang mga bata sa pag-alis namin. Whether you like it or not, ay sa mahirapan ka na makisama-sama ng anak mo. Sabi ng daddy niya, tsaka siya nito tinalikuran para sana pumunta sa study room pero agad ding napatigil sa kanyang sinabi. Still love me ko. Oo, nagalit ako ng kay Miko, pero naninibabo pa rin talaga ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya ayoko na, Dad. Ayoko nang itago pa itong nararamdaman ko. Gusto ko siyang bigyan ng pangalawang pagkakataon. Kasabay nun, ang pagpatak ng kanyang mga luha. Unti-unting nilimon ni Shirin ang kanyang daddy. Ilang naman ang iniintay ko. Ang malaman ang totoong nararamdaman mo. Sapat na ang pangbubugbog namin ng kuya mo sa doktor na yon. Di na kami makikialam pa. Sa sinabing ng daddy niya, tila gusto mag-atrasan ng kanyang mga luha. Hindi pa rin makapaniwala si Shirin na nagawa niyang aminin ang tunay na mararamdaman sa kanyang daddy. Siguro'y pinagtatawanan na siya ng mga ito ngayon. Para tuliwala siya sa sarili nang umuwi siya sa bahay kung saan naghihintay pala doon si Miko na kaagad siyang nilapitan at tiyakap. Yakap na parang ayaw siyang pakawalan. Hindi niya maintindihan kung bakit nito ginawa yun kaya takang-taka siya. Lalo na nang takawalan siya ng lalaki. Please don't leave me. Huwag kayo umalis. Puno ng pagmamakaawa nitong sabi. I still love you, Shirin. Mahal na mahal kita kaya huwag niyo ko iwan. Muli ay sabi nito kaya labis na kumunot ang noo niya. Sinabi sa akin ni Joshua na alis ka daw ulit kasama ang kambal. Babalik kayo sa States. Please don't do that. Dito lang kayo. Huwag niyo ko iwan ng mga bata. Lumuhod pa ito't yumakap sa kanyang baywang. Hindi naman siya aalis. Hindi nga siya pumayag sa gusto mangyari ng daddy niya. Kaya bakit natakaganong si Miko? Mukhang pinagtitripan sila ng mga ito. Miko, tumayo ka dyan. Ani sa lalaki, baka kasi makita ito ng mga anak nila. Ngunit sadyang makulit ito at ayaw tumayo. Miko, ano bang sabi ko? Tumayo ka nga dyan? Sabi niya at napapikit pa. Natantil, sabihin mo na hindi kayo aalis. Hindi naman talaga ako aalis. Sa sinabi niyang yun ay napatayo ito. Pero sabi sa akin ni Joshua ay aalis ka ulit at sasama sa parents mo. Napapikit siya sa inis. Iwan ko sa mga yun. How can I do that? Kung kilala ka na ng mga bata at malapit na sila sa'yo, diba? Kaya bakit po naman gagawin yun? Hindi ko na ilalayo pa ang kambal sa Manila, kaya hindi ako aalis. Paliwanag niya kay Miko na sa wakas, nakahinga na ng maluwag. Tsaka bakit ka ba nandito? Diba doktor ka? Paano ang klinik mo?
Napakamot ito sa ulo. Natakot ako sa sinabi ng kuya mo. Hindi ka ba talaga alis? Hindi nga. Napasigaw siya na muli na naman niyang mahalala ang ginawa niyang pag-amin sa daddy niya. Hiyang-hiya na naman tulo siya. Baya-maya pa'y may tumawag kay Miko, kaya sinagot na muna nito ang tawag na yun at lumayo sa kanya. Pero agad ding nabalik. Is it true? Kumunot ang noo niya. Ang alin ba? That you still love me? Sino namang may sabi sa inyan? Maang-maangan niyang sabi. Sabi ni Joshua, yun daw ang sabi mo sa daddy mo eh. Sa totoo niyan, nakita talaga ng daddy at kuya ni Sherino pagiging sisure at pagsisisi ni Miko. Tayaan mo lang ito na ang gumawa ng paraan para magkahaminan ng dalawa. Gusto rin kasi nila magkaroon ng sariling pamilya si Sherin at magkaroon ng ama ang mga anak nito. Napapikit na lamang si Sherin. Ang mula yung talaga. So, totoo ba? Mababakas ang saya sa boses ni Miko. Nagmamang-mangan pa sana si Sherin at sasabihin na sinabi niya lang ang mga salitang yun para hindi ito mabali sa mga anak nila. Pero huli na ang lahat dahil muli siyang niyakap ni Miko at nakita pa yun ang kambal. Okay na po kayo, Mami, Daddy? Magpapakasal po ba kayo? Tanong ni Shane sa kanila habang ang kakambal nito ay napapaniti lang. Batig niyang dahil sa nalaman ni Miko na makanya pa rin ito. Labis na lumakas ang loob ng lalaki. Kaya naman kasama siya at ang kambal. Pumunta sila sa bahay ng Kuya Joshua niya at ng asawa nito kung saan nandoon na rin ang kanyang mga magulang. Dok, Miko, tuwang-tuwang batang si Jillian ang siya ay makita. Jillian, si Dok mo ang daddy namin. Pagbibida ni Shin, kaya kumunot ang lunang pinsan habang sila'y natawa na lang, lalo na ang kanyang kuya. Anak, simula ngayon, Tito Miko na yung itatawag mo kay Doc Miko dahil magiging asawa na siya ng tita mo. Sabi pa nito sa anak na si Jillian, kaya naman si Miko ay niniti-niti lang. Totoo po, Tita Irene? Tanong ng bata sa kanya. Oo, totoo yun. Si Miko nang sumagot para sa kanya. Kaya naman, napapalakpak ang bata. Yay! Napatalim pa ito. Worth it po pala yung mga sintok kung ganito ang magiging kapalit. Sabi ni Miko, kaya natawa na lamang ang daddy at kuya niya. Gusto mo ulitin natin para masaya. Pabirong sabi ng kuya niya, kaya naman nakatikim ito ng kurot sa bewang wala sa asawa. May mga bata. Sabi pa ng kanya na Irene, ang kuya niya ay nagpipisay na lamang sa asawa nito. Kung magiging mag-asawa ba sila ni Miko, magiging ganun din kaya ito sa kanya. Teka, bakit ka ba iniisip yun? Isang dinner ang naganap kung saan lahat sila ay kapwa masaya, lalo na mga bata. Matapos yun, ay balik sila sa pagkukentuhan. Gusto muna niya mapag-isa kaya pumunta siya sa my garden at sinundan naman siya ni Miko. Why are you here? Kasi nandito ka. Simple nitong sagot. Pumasok ka na sa loob. Ito lang ako hanggat nandito ka. Hinaw kung paano sinaktan ng mga salitang yun ang sabihin mo sa akin. I was so excited na sabihin sa'yo dahil akala ko matutuwa ka. Pero biglang napalitan ng sakit ang lahat dahil sa sinabi mo na hindi ka pa handa. At kahit hindi mo direktong sinabi sa akin, ay sinabi mo na dinuwa na ipalaglag ko yung anak natin. Pagkukwento niya sa lalaki, I know, kaya nga, sinenyasan niya itong tumahimik muna. Sinasabi ko lang naman, and maybe tama rin ang ginawa ko na kipaghiwalay ako sa itiniwan ka. Dahil look at you, successful ka na ngayon. You have your own clinic, and na-achieve mo na yung dream mo. Hinawakan ni Miko ang kamay niya. But sure, my ultimate dream, ang mapakasalan ka at magkaroon ng sariling pamilya kasama ka. Natutupad lang ang pinakapangarap ko kung pakakasalan mo ko, Sherin. Kung magiging buo tayong pamilya. Naiyak na lamang siya dahil sa sinabi ni Miko. Kaya niyakap siya ng lalaki at tiniyaan lamang siya na ilabas ang bigat na kanyang nararamdaman dahil handang-handa ito maghintay sa magiging kasagutan niya. Gaya ng ilang taong paghihintay nito na makabalik siya at natupad na. Bonus pa na may anak sila't tambal pa. Wala naman ang dahilan para hindi niya pakasalan si Miko, pero ipinalam na muna nila ang tungkol doon sa mga magulang nito, kung saan masaya-masaya ang mga ito, lalo na nang malaman nila ang tungkol sa kambal. Maski si Ella na bigla nilang nawalay masaya-masaya para sa kanila ni Miko, yun pala ay may inahasikaso rito. Mabilis silang naikasal ni Miko dahil na rin sa tulong ng kanilang mga magulang at kapatid dahil baka maghiwalay na naman daw sila'y mahirap na. Huwag na kayo maghiwalay na dalawa. At ikaw, Miko, sa sandaling may balikan na naman na masabi, alam mo na, may pagbabantang sabi na kuya niya kay Miko. Nandoon naman nga ito sa kanilang bahay. Oo, sa isang bahay na lamang sila.
Siyempre dahil kasala sila sa bahay na ni Miko. Huwag mo namang takutin, Han. Tatatawang sabi ng kanyang ate ay rin sa asawa nito. Kaya naman sila nagtawanan. Dahil sa busy sa pagkukwentuhan ng mga ito at pagbabantay sa mga bata, hindi na napansin na bigla na lamang silang nawala. Dinala lang naman siya ni Miko sa kanilang kwarto. Oh, anong pinaplano mo? Sundan na natin ang kambayl. Sabi ni ko sa kanya. Pero alam niyang biro lang naman yun dahil malaki ang respeto nito sa kanilang pamilya. Maya-maya pa, may imilabas na maliit na box ang lalaki mula sa drawer, tsaka ito muling lumapit sa kanya. Ano yan? Hanggang sa binuksan na nito yun at nakita niya ang isang napakagandang kwintas. Hindi ko naman kailangan yan. Binili ko ito gamit ang pinakaunang sahod ko noon bilang doktor. Hindi ko lang agad naibigay dahil sa sobrang busy. Kaya umabot pa ng taon at may mga anak na tayo. Mahina pa itong natawa samantalang siya ay naluha na. Grabe naman, nakakaya kung hindi ko tatanggapin kaya isuot mo na. Napangiti na lamang ito tsaka pumunta sa may likuran niya upang isuot ang kwintas, kaya umarap na lang siya sa lalaki. Pinanasan ni Miko ang luha niya. Shh, baka sabihin ng daddy kuya mo, pinapayap na naman kita't sinaktan. Ngunit imbis na patulan ito, niyakap niya na lamang ang lalaki at niyakap din naman siya nito pabalik. Naging masaya ang pagsasama nila ni Miko. Kahit na doktor ito, ay hindi ito nawawalan ng time sa kanila. At hindi na lang ito doktor ni Jillian, kung hindi doktor na ng buong pamilya. Masayang-masaya sila ni Miko na masundan na ang kambal. Babayang sumunod kay Sean at kay Shin na pinangalanan nilang Chanel. Kaya lang sabi nila sa panganay nilang anak na wag papayakin ng mga kapatid at kung sino mang babae in the future. Sinabi rin nila na wag itong tatalikod sa responsibilidad. Sa ngayon ay isa silang masayang pamilya na namumuhay. Kung saan proud na proud ang mga anak nila kay Miko dahil ang daddy daw ng mga ito ang doktor na laging ipinagmamalaki sa mga kaklase. Miski naman siya ganun din, kaya na mahal niya ang asawa at bilib na bilib siya rito.